Shalom. So, good evening. So, nandito na naman tayo sa another Greek discussion. But tonight, ito ay maikse, no? This is a very short verse, pero napaka-meaningful for us bilang Christians. So, hindi ko na papahabain, no? Let me dig right into it. Basahin muna natin yung English. Ito ay galing sa John chapter 20 verse 28. Hindi ko na sinabi yung 29, no? So, yung verse 28 na lang, yung translation from NKJV. Tingnan natin. What is the context? Ito, ulitin ko ha. Napakahalaga nito bilang Christian. Maiksi man, pero this is very important for you to know. No? Basahin natin. And Thomas answered, yan, and said to him, My Lord, my God. Anong context? Sino ang kausap na ni Thomas? Si Jesus. No, ito yung kwento ng nagda-doubt siya kung totoo ba nag-resurrect si Jesus. No, ito yung sinabi niya kay Jesus nung ipinakita ni Jesus yung sugat niya, no, sa kanyang palad, no. Sabi ni Thomas, My Lord, my God. Na bakit ito mahalaga sa iyo bilang Christian? Well, dati pa man, nung early churches pa man, panahon ng mga early fathers, yan. Panahon ng mga early Christian councils, meron nang nagdadawat sa divinity ni Jesus. Siguro argument nila ganito, no? Sige nga, maglabas nga kayo ng verse na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Baka hindi natin kaya magbigay, pero ang maganda sa gospel, ang maganda kay Jesus, hindi niya kailangang i-declare literally na Diyos siya. Kasi bakit niya gagawin? Ang maganda rito, ang nagde-declare na Diyos si Jesus ay yung mga tao sa paligid niya. Ang gospel ang nagde-declare na siya ay Diyos at hindi niya yung kailangan sabihin. Gaya for example, si Thomas. No? Makita natin dito, literal na sinabi niya, My Lord and my God. Kaya lang, ito na exciting part. Mayroong problema, no? May mga arguments about this. Sabi nila, ito yung pinaka-common na argument. Si Thomas daw ay nagulat lang, kaya niya sinabing, My Lord and my God. No? Parang, sa atin ba? No? Sabi, My God, yun ay expression ng pagkasyak o pagkagulat. Yun ang gusto kong ipaliwanag ngayon. Totoo ba yun? Na kaya yung sinabi ni Thomas ay nagulat lang siya? Well, let's find out, no? Punta na tayo, syempre, gaya ng aking ina-advocate, mahalaga sa interpretation na bumalik sa original language, no? Tingnan natin, basahin natin yung Greek text ng John, chapter 20 to 28. Ayan. Try ko mag-annotate, no? Kung hindi ko makalimutan para sa mga hindi familiar sa Greek, no? Apikrete. Ayan. Thomas. Ano banggit ang pangalan ni Thomas? Apikrete answered. No, ibig sabihin nun sa English, sinagot. Thomas. Sinagot ni Thomas. Or Thomas answered. No, ganun sa English. Okay, annotate ko yung word na Thomas. Thomas. Yung first letter niya na ay theta. So, paano isulat ang theta sa English? Ito yung katumbas niya. T tsaka H. No? Ginagamit natin yung theta, yung symbol na ito. Tingnan yung symbol na ito sa mathematics at science. No? Ginagamit natin yan. Kaya familiar tayo dan. Lalo kung mahilig ka sa math. Thomas. Yan. Parang sumagot si Thomas, no? Thomas answered. Sumagot si Thomas. Ganun yung tamang translation. And, kai means end. Na pag nakakita kayo ng kai sa Greek, ibig sabihin ng end. May karugtong epen auto. Ito, mahalaga ito. Let's highlight this. Epen auto. No? Bakit siya mahalaga? Epen said to him. Itong autong ito ay pronoun, dative. Hindi ko na i-discuss yung mga cases, no? Pero ito ay dative. Yung dulo yan,
omega with iota inscription, no? Him, yan masculine, na ibig sabihin him, said to him. Sino yung him na tinutukoy doon? Siyempre, si Thomas directly nakikipag-usap kay Jesus. Natural, yung dialogue niya dito, ito yung sinabi niya, sinasabi niya yan directly kay Jesus. So, ito yung unang argument natin. Bakit hindi yan expression lang? Kasi directly sinasabi niya yan kay Jesus. No, pag ba nagsabi ka na-shock ka, nagulat ka, oh my God! Sinasabi mo ba yan sa kausap mo? No! Na-expression mo yan eh. Wala kang pinapatungkulan dun sa expression mong yan. Pero dito, clearly, no? Auto, him, sa English, no? Dative iyan na pronoun, tungkol yan kay Jesus. No? Tingnan natin ngayon yung mas magandang bahagi. Yan. Tingnan natin yung eksaktong sinabi niya at i-analyze natin sa Greek. Hokurios mu. Hokurios mu. Ito muna tayo. Dito muna tayo. Hokurios mu. Wow. Ano ang ating analysis dito? Tingnan natin. Ito yung noun. Hanapin natin yung noun. Yan. Yan. Ang dulo niya ay sigma. Ibig sabihin siya dito ang subject, no? Curious. Sa English, ang curious ibig sabihin Lord. So, tugma naman din sa NKJV, no, sa English translation. Pero ang unique sa Greek grammar, madalas talaga sinasamahan ng article ang noun. Noun ng curious, no? Kasama na yung article na o or the. So sa literal na translation, hindi natin susundin itong NKJV, pero ililiteral natin translation, the Lord. The Lord yan, the Lord, kasi lagi magkasama ang article at noun, pero not all the time. Pero sa case na ito, mahalaga na naandito yung article, yung word na the. No, definite para definite na sinasabi talaga na tungkol yan kay Jesus. No? At hindi basta expression lamang. The Lord mu. Ibig sabihin possessive, no? It can be my, mu, or me. Ito madalas ginagamit ang mu. My or me. Translate natin sa English. The Lord me or my. Ano kaya yung tamang translation sa English? Siyempre hindi pwedeng ganun. Magkaiba kasi ang structure ng English at ng Greek. So ang pwede nating translation nan sa English, yung perfect, no, na kapag literal ay the Lord of me or the Lord of mine, pwedeng ganun, no? Depende. Pero ang mas maganda siguro, the Lord of me. Baka hindi my. Sabihin natin the Lord of me. The Lord of me. Malinaw yan ha. O curious mo, the Lord of me. Kay, and, may karugtong pa siyang sinabi, o theos mo. Kung yung curious ay Lord, yung theos, alam natin ang ibig sabihin ay God. Yan, God. Tingnan natin. Itong curious, kasama niya yung article na the, yung ho. Ganon din itong theos. May kasama din siyang article. Bakit mahalaga yung article? Mahalaga yung article na yan, ibig sabihin, meron direct, no, na message, no? Hindi iyan expression. Paano natin nasabi na hindi yan expression ng isang tao? Kasi may word na the. Meron siyang kasamang article. At hindi mo siya kayang ibaliktad kasi ganoon talaga sa Greek grammar. Kaya naglalagay yung mga author ng article para mag-emphasize. So, ine-emphasize, no, na itong curious at theos is, sabihin nating direct na sinasabi sa isang tao. Ibig sabihin, direct na sinasabi yan ni Thomas. Kanino? Hindi sa sarili niya, hindi yan expression, hindi yan dala lang ng gulat, kung hindi sa auto, sa him,
Sino ulit yung him? Kay Jesus. Si Jesus ang kausap niya dyan. So, sinabi rito, no? I-literal mo natin yung translation, the Lord mo, no? The Lord of mine, anong ganon? Or the Lord of me, the Lord of me, and the God of me, ho theos mo, the God of me. Ayan yung perfect translation. Kasi nga naman, pag binasa mo yung English, ang iisipin mo nga naman, expression lang yan ni Thomas. My Lord and my God. No, akala mo expression lang yan ni Thomas. Pero kung babalikan mo yung Greek, makikita mo na ang tamang translation niyan ay the Lord of me and the God of me. Malinaw na hindi expression. Hindi yan dala lang ng gulat. Anong ibig sabihin? Dito sa verse na ito, malinaw yung declaration ni Thomas na Lord si Jesus, Lord niya at Diyos niya. Well, malinaw, no? Na ang John chapter 1 verse 1 is about God, no, na naging flesh, yung word na naging Diyos. Malinaw sa mga apostol, no, ang salitang Diyos. At alam ni Thomas na karapat dapat talagang tawagin Diyos si Jesus. Ito ay galing mismo sa kanyang bibig. It is a declaration na mabasa natin, no, sa Gospel of John. So, without a doubt, kung naghahanap kayo ng verse na magpapatunay, no, directly, kasi ang argument nila sa John 1, hindi naman binanggit doon si Jesus, wala siya doon sa context, no? Wala sa Jesus doon, hindi naandun siya talaga, pero ang claim nila walang direct na nandun si Jesus. Pero sa scene na ito, malinaw na malinaw na andyan si Jesus at tinawag siyang God. Tinawag siyang Lord, Kurios, at tinawag siyang Theos or God. So yun lang, no? Napakagandang verse pero maiksi. Pero dapat tayong mga Christian, this is also, no, ito dapat din yung maging natin, maging declaration that Jesus is our Lord and our God. Maging personal declaration mo yan, gaya ng ginawa ni Thomas. My Lord and my God. No? So, yun lang. Goodbye.